Isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, kamusta na po ulit, no? Ako nga pala si Jacel Dane Santos, JD na lang po for short, ng Commission on Filipinos Overseas o ng Komisyon sa Ibayong Dagat, ang inyong 1343 Action Line Case Officer mula po sa Migrant Integration and Education Division or MIED. At ako po magsisilbi ninyong host para sa umagang ito. Ang Human Hindi Laruan Webinar Series or HHLWS ay isinasagawa ng CFO bilang nangungunang ahensya ng Interagency Council Against Trafficking, Advocacy and Communications Committee o ang IACAT Advocom sa pagpapalaganap ng impormasyon at pagbibigay ng kamalayan sa mga issue tulad ng human trafficking at sa iba't ibang uri nito. At pagtukoy din sa iba pang layunin at aktibidad na maaaring may kaugnayan dito. Bahagi din ng ating layunin ang pagpapalaganap ng advokasya na labanan nito at pagbibigay kaalaman sa kung ano-anong mga paraan upang malabanan at ito ay maiwasan. So, ang Human Hindi Laruan Webinar Series, Katutubong Mamamayan, Pangalagaan at Protektahan, ang ating ika-14 na serye ng HHL at ika-4 na webinar naman po para sa taong ito, 2023. Ating ginugunita ang National Indigenous Peoples Month ngayong Oktubre at bilang pag-alala rito, tatalakayin natin sa seryeng ito ang tungkol sa mga insidente ng human trafficking na nauugnay sa ating mga katutubo o ang tinatawag nga nating mga indigenous peoples. So tayo po ay napapanood ngayon ng live sa ating official Facebook page na Commission on Filipinos Overseas. Yan. Nais po namin anyayahan ang lahat to please like, share, and subscribe dito po sa page natin. At bilang pagbabahagi sa inyong mga social media accounts, mangyaring gamitin po ang ating mga hashtags, hashtag 2023, HHLWS, Katutubong Pilipino, hashtag #BreakAllChange, hashtag #BreakAllChains, hashtag Human Hindi Laruan, at ang ating hashtag 1343 Action Line Against Human Trafficking. Ayan. So sa ating pagpapatuloy, narito po ang magiging takbo ng ating programa para sa umagang ito. So sisimulan po natin sa pagbubukas ng opening ceremony. Kasunod na po niyan ang ating kwentuhan kasamang ating panauhing tagapagsalita na mula po sa NCIP. Yan. Pagkatapos po niyan, saan maaari mag-report ng trafficking at susundan po ng ating question and answer portion or ating discussion po. At awarding of certificates, at recognition to speakers, and finally, closing ceremony. Okay, so simulan na po natin ang ating programa sa isang panalangin na susundan ng pambansang awit. Ihanda natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal at pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Maghari ka nawa sa aming puso at punuin po ninyo ng pag-ibig, katapatan, kapayapaan, kapatawaran at kasaganahan ang lahat ng mga pamilya na naririto sa aming programa. Ama naming lumikha, sa pagkakataon na binigay mo sa amin, kami ay nagtipon-tipon ngayon upang tuparin ang aming mga mabuting adhikain. Naway gabayan mo ang aming mga pag-iisip nang lalong makatulong sa kapwa at mapalaganap ang iyong mga banal na salita. Kung hindi sa iyong awa ay hindi kami magkakamit ng kakayanan at pamamaraan na tuparin ang aming mga adhikain. At kung hindi sa iyong gabay ay hindi magiging malinaw sa aming mga isipan ang direksyon na aming patutunguhan. Gabayan mo, Ama, ang lahat ng mga maglalakbay papunta sa ibang bansa. Bigyan niyo po sila ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19.
at sa mga taong magtatangkang samantalahin ang kanilang mga kahinaan. Pagkalooban mo po sila ng kakayahan na masuri ng tama ang mga impormasyon na ilalatag sa kanila sa ibang bansa. Ganon din po, patuloy naming itinataas sa inyo ang lahat ng aming medical frontliners at lahat ng mga taong nagtatrabaho upang labanan at maiwasan ang pagkalat ng sakit na COVID-19. Patnubayan po ninyo sila upang mapagtagumpayan po namin ang kasalukuyang pandemya. Mahal na Panginoon, basbasan mo ng iyong grasya ang bawat isa sa amin, kabilang ang aming mga pamilya at mahal sa buhay. Punuin po ninyo kami ng banal na Espiritu upang mapanatiling malinaw ang patutunguhan ng aming talakayan sa umagang ito at nang sa iyong pangalan ay maging matagumpay ang aming programa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kaya sa sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuya ka ng mag-ibig, sa manlulupin, di ka pasisigil, sa nagagang tutok sa simoy at sa langit kong bagaw, ay hinagang tulad, awit sa pagkayang minamahal. Ang isang ng matawad ko'y tagumpay na nag-iibig, ang bituin at araw niya kailan pa may di magtitinig. Lumalang araw ng walhagin pagsinta, huwag langit sa piling ko. Ang ligaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Sa ating mga taga-subaybay, maaari nyo rin pong panoorin o subaybayan po ang ating programa ngayon. Okay, sa ating official 1343 Facebook page. And also please, if you'd like to subscribe din po, like our page na rin. Okay, ngayon naman, mangyari lamang pong tignan ang inyong screen, okay, para sa kaunting paalala. Okay, so maghanda po tayo ng lapis o ballpen o panulat para sa mga bagay na nais tandaan mula sa ating talakayan o pwede nyo rin po itong screenshot. An event, posible pong tayo magkaroon ng technical na problema kaya manatili lamang po kayo nakasubaybay at ito po ay aayusin namin. Kung kayo naman po ay nawala o aksidenteng na exit sa Facebook Live, hanapin lamang ang 1343 Action Line Facebook page para makapagsubaybay muli. At ang Facebook Live po na ito ay mare-record automatic sa Facebook. So, pwede po itong panoorin muli. Okay, at last po, ang inyong mga katanungan mula sa registration ay aming sasagutin sa Q&A portion. So, sa mga mapipili pong katanungan, sa mga hindi pa po nakarehistro, bukas pa rin po ang ating registration link na makikita sa ating 1343 Action Line Facebook page. Okay. Ayan. So, sa puntong ito, okay, we'd like also to acknowledge the presence of the Director of the Office of Empowerment and Human Rights from NCIP, Director Reynaldo Dinga. Okay, at simulan na po natin ang ating talakayan upang mas malaman at mas maintindihan natin. Ayan, paano nauugnay ang human trafficking sa ating mga mamamayang katutubo at ang mga hakbang at programa ng ating gobyerno upang sugpuin at labanan ito. Alright, para simulan ang ating talakayan, makakasama natin ngayong umaga si Mr. Ulysses Aldion B. Espinas. Isa siyang Development Management Officer
mula po sa Human Rights Division ng Office of Empowerment and Human Rights or OEHR ng National Commission on Indigenous Peoples or NCIP. Magandang umaga po sa inyo, Sir Ulysses. Magandang umaga, Ma'am JD, and maraming salamat sa araw na ito na na-invite nyo ang aming ahensya para mag-share ng aming mga efforts o mga ginagawa patungkol sa human trafficking or ang involvement or ang pag-abuso sa ating mga indigenous cultural communities, indigenous peoples ng ilang mga personalidad o ilang mga grupo. So please allow me to present or to share my presentation po. Ayan, sige po. Maraming salamat po sa inyong pag-unlock sa amin, Sir Ulysses. Sige po, we're now setting up for his presentation po. Okay, floor is yours for your presentation. Kita na po sa Salamat. full screen, ma'am. Apo. Ayan, nakikita na po. Ito po ang ating talakayan sa umagang ito ay ang topic ay Human Hindi Laruan or the Interagency Council Against Trafficking Advocacy and Communications Committee IACAT Advocom webinar series na hosted po ng CFO. For the references, ito lamang po ang ilan sa mga batas na pinagsasalalayan kung bakit po na-involved din ang NCIP sa usaping human trafficking na indigenous cultural communities, indigenous peoples. Una po kasi, as per our 1987 Philippine Constitution, it provides na ang Estado ay dapat i-recognize at protektahan ang karapatan ng ating mga ICCs, IPs at siguraduhin at itaguyod ang kanilang economic at social cultural well-being. Yan po yung unang-una, kaya hindi po sila pwedeng at dapat maabuso ng sinuman. Pangalawa naman po, ang Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, definitely ang IPRA. Ito po ay isang landmark legislation na talaga pong na-recognize even internationally dahil isa po ang Pilipinas sa iilan lamang na bansa or ang Pilipinas pa lamang po ang may ganitong klaseng batas. Ito po ay naglalayo na fully to recognize, respect, promote, and protect yung karapatan ng ating indigenous cultural communities and indigenous peoples. Second, ito po hindi ko na babasahin lahat pero ito po yung mga treaties na na-ratify ng Pilipinas sa United Nations. Kung mababasa nyo rin po as per Administrative Order number 163, may mga agencies po na lead sa bawat isang international convention. And sa International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ang National Commission on Indigenous Peoples po ang pangunahing ahensya na nagtataguyod nito at nagmo-monitor at nagsasubmit din sa ICERD ng compliance ng Republika ng Pilipinas. Next, ang OHR Quick Response Mechanism or ang NCIP QRM. Ito po yung mekanismo na ginagamit namin internally together from the central, regional, provincial, and community service centers para po masigurado na kahit na ano pong indigenous people's rights violation or ganito nga po may mga kaso ng trafficking in persons ay masolusyonan po agad or marespondihan agad katulong na rin ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ito po ang pinakaimportante. Nung June 7, 2021, during a specific meeting sa kaso po ng human trafficking or rescue ng mga Badjao Indigenous Cultural Communities, ang NCIP po ay naging miyembro na ng Interagency Council Against Trafficking. Nakita po ng IACAT ang kahalagahan at importansya ng culture sensitivity nung ginagawa po yung operation, and that was the first time the NCIP participate in an IACAT rescue operation. Ito na po ang referral and monitoring na ginagawa ng NCIP. Since ang NCIP po ay not directly a law enforcement agency gaya po ng PNP, NBI and other agencies, CIDG, ito po yung aming mga ginagawa lalong-lalo na pagkakasama na po ang IPs sa case. Kasama na rin po kami sa pagresponde especially on the central office. Unang ginagawa po namin ay ang referral sa IACAT, sa hotline or nagkaroon na rin po kasi ang NCIP ng connection sa IACAT Operations Center at gano'n na rin po sa iba't ibang sangay ng IACAT.
para po masigurado na kung merong report ng trafficking, hindi po isa-isang ahensya ang mapagbibigyan, kung hindi ang iakat na po mismo na miyembro lahat ng ahensya at hindi po lahat mabigla. Kasi iisa po ang aksyon at iisa ang partisipasyon at ang responde na gagawin natin kasama ang iyakat. Ang pinakaimportante rin po dito is yung justice na maibigay natin sa pagkaka-traffic ng mga IP at yung pagbibigay po ng socio-economic services sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Mostly through the DSWD po yan or through the LGUs. Pagbalik na po nila, pag successfully nabalik po sila sa kanilang mga places of origin, sa kanilang mga ancestral domains, ancestral lands. Yan po. Next, ang quick response team po ng NCIP will immediately coordinate sa mga sumusunod na tao. Ito po ay napaka-importante. Unang-una na ang tribal leaders and elders. May mga kaso po or kadalasan ang ating mga indigenous cultural communities or indigenous peoples po ay talagang may pinakamataas na respeto lamang sa kanilang tribal leaders and elders. Hindi po agad nila maibigay yung tiwala sa ating mga law enforcers. Kaya po kailangan namin agad as NCIP, as the primary government agency mandated to protect the rights of indigenous cultural communities din po, kami po yung kumukontak through our field offices or directly sa mga tribal leaders nila para makausap po namin kung talaga po bang may mga IP na nagpunta dito. Kasi unique po, when it comes to indigenous peoples, unique ang kanila pong movement. Alam po 'yan ng elders and leaders ng community kung may umalis, kung may recruit whether locally or internationally, alam po ng ating mga leaders 'yan mostly sa communities. Kaya sila po yung aming tinatawagan para makausap din po nila kahit via phone patch po yung ating mga, rescued, TIP victims. Next, yung mga IPMRs ng concerned communities. Ang ginagawa po kasi meron po kasing IPMRs or Indigenous Peoples Mandatory Representatives ang bawat communities, bawat ancestral domains sa kanilang mga local legislative councils. So pwede po gamitin ng mga IPMRs also definitely to access funds, to mobilize vehicles kasi ang level po nila ay kung ano pong level ng council kung yan po ba sa barangay, kagawad, kung, sa taas po sa municipality or sa city, councilor, gano'n po hanggang sa province. Yun po yung level nila. So, we need them, to mobilize din and to help us especially pagka pabalik na yung mga victims ng trafficking. And lastly, kung hindi po agad makontak ang dalawang 'to, puwede po meron kami kasi sa central office na concerned personnel, depende po kung halimbawa kung sa Badjao, meron po kami talagang specific person na focal person for the community kasi siya po talaga ang nakakasalita at may experience when handling, them po at, kabisado po nila ang culture. Puwede rin po kung may higaunon, kung meron po kaming higaunon sa central office na puwedeng sumama sa amin, depende po kung anong indigenous cultural communities. Kasi we have 101 indigenous cultural communities po. Bawat isa sa kanila ay iba-iba ang kultura, iba-iba ang sensitivity when handling, especially when it comes to rescue. Kagaya sa Badjao, yung food nila, kailangan may certain food na ibibigay tayo, na yun yung gusto nila, na kahit bigyan natin sila ng mas mahal, mas pipiliin pa rin nila yun. So yun po yung and while giving it to them, mas nakukuha po natin yung tiwala pagka kasi nakakasalita yung mismong tao nung salita nila, nung local language or dialect nila sa communities. Mas nawi-win po natin yung kanilang trust and yung kanilang hearts. Therefore, they are coordinating more better and properly lalo na sa atin pong mga law enforcement agencies, sa ating mga LEAs. Ito naman po sa aming regional, provincial and community service centers, actually simultaneously po ito na atin pong ginagawa. Nagko-coordinate na po kami sa field offices whether whatever time po 'yan para mahanda na rin po nila kung ano pong kailangan sa ground, kung ano pong help ang puwedeng ibigay ng kanilang mga partner NGOs, CSOs, and gano'n din po ma-prepare na nila yung community and yung transportation pagbalik. However, these are all in coordination po sa iba't ibang NGO, CSOs, LGU, and NGAs din po sa
sa kanilang locality kasi unfortunately NCIP has a very low budget, especially wala nga po dito sa mismong IACAT mismo. So we're using our MOOEs para po dito. And also we're using po yung meron kaming several thousand pesos na bibigay po sa aming regional offices. Most of the time for transportation po. Ito naman yung PIP cases na dalawa na lang po ang ilalagay ko. Ito po, just, sample po kung ano po yung mga nangyari dito and kung ano pong ginawa namin. Nung 2019, sorry, yes 2019, nagkaroon po ng trafficking in persons cases na meron pong 42 years of age na leader na IP pero may kasama pa po siyang 31 other individuals kasama women, youth, pati child may kasama pa po. Na-recruit po sila dito sa Barangay Butong, Quezon Bukidnon. And unfortunately, ang nag-recruit po sa kanila is from Kitaw-Taw, Bukidnon din po. Nagamit po yung kanilang kakulangan po sa livelihood and sa social services in the area, kaya po sila na-recruit, napangakuan po sila na magtrabaho sa isang farm sa Pangasinan. Unfortunately, upon arriving them, over yung working hours, gano'n naman po lagi talaga pagka-trafficking yung cases, over yung working hours, underpaid, hindi pa nga po bayad yung iba, kulang sa pagkain, halos walang pagkain and inaabuso pa po sila. So what we did here is nakuha po sila through an NGO or na CSO, nadala po sila with CHR. Pagdating po nila sa CHR, immediately NCIP went there, yung central office and yung focal din po yung together with all the bureau directors that time. And nandun din po yung isang division chief namin that could understand their language. It turned out tita pa po pala nila, malayong tita. So nagkaintindihan sila and inilapit po natin sa DSWD. After it, napabalik po natin sila sa Bukidnon, assisted by one of our trusted NCIP personnel mula sa central office. Siya po yung naghatid via To Go Travel para masigurado na hindi sila ma-intercept or wala mangyari sa daan, sumama po sila. Ito po ay funded ng DSWD and pagbaba po nila doon sa Bukidnon, through the LGU nabigyan po sila ng additional social services, financial assistance, and nabigyan din po yung iba ng trabaho sa isa pong corporation dun, kasi may isa pa pong concerned citizen na tumulong. So yun po yung ginagawa natin, nagawa natin dito po sa 31 na victims noon po noong 2019. And ito naman po yung isa pang case, yung case nung 305, Bajau Indigenous Cultural Communities na na-intercept po ng IACAT through the report of NICA or NSC dito po sa Manila North Harbor. Sakay po sila ng St. Michael Archangel to go vessel. Dito po kami una naging member ng IACAT kasi napasama po kami during the operation. And Director Reynaldo A. Dingal of the Office of Empowerment and Human Rights led yung pakikipag-usap po sa ating mga Bajau ICCs IPs together with the focal person na responsible sa mga Bajau Indigenous Cultural Communities po. Ang nagawa po dito ng NCIP together with the IACAT and DSWD of course, napabalik po yung iba na undocumented, napabalik po after the swab test na-clear sila, napabalik sila sa kanilang mga areas of origin sa Region 9 sa Zamboanga. And yung iba naman na nasabay lang at meron talagang residence dito, nakapagpakita pa po ng voters ID, sila naman po ay i-assist makabalik sa kanilang mga communities for free sa assistance po ng DSWD and NCIP. Hinatid po namin sila isa-isa sa kanilang community sa Region 3, Region 4A, dito rin po meron sa NCR. So yun na lang po yung dalawang cases. I believe meron pa pong isa nito, yung na-interview po tayo sa kay Sir Ben Tulfo sa Bitag but since ongoing pa po ang case, hindi na lang po namin nilagay. Next, ito po yung services provided. Actually, not necessarily services, pero ito po talaga yung mandato ng NCIP. And when you are looking at the trafficking po kasi, ang problema po talaga doon ay kulang sa walang lupang ititil, naagawan ng lupa, or walang social services na pwedeng ibigay or kulang yung social services, especially when it comes to education and livelihood. So ito po yung ginagawa natin. At tawag po dito 11 building blocks ng
resilient, responsive, and relevant indigenous cultural communities, indigenous peoples in their ancestral domains. So just a brief discussion po ng bawat isa. Una po yung confirmation of their indigenous political structure. Yung IPS po kasi nila, diyaan nakalagay lahat ng kanilang leaders, kanilang elders, kanilang way of resolving things. Yan po, pag napalakas po yan, mababawasan din po yung trafficking kasi mapapa-course po muna natin sa kanilang mga leaders din and may ensure natin na alam ng community kung ano pong nangyayari sa kanilang mga members. Isa po 'yan sa mga best practices na nagagawa natin. However, kahit naman po hindi documented ang IPS, may mga leaders and elders po na sila rin po yung naiiwanan o nagiging repository ng whereabouts ng mga umaalis sa community to work in Manila. Ang una po kasi siyempreng pangako sa Manila but definitely dinadala po sila sa iba't ibang regions, ng Luzon. Susunod, registration and accreditation of indigenous peoples organizations. Ito po yung technical arm ng kanilang IPO. Isa po sila sa pwede nating makausap kasi sila yung organization representing yung community. So, pwede po natin sila as technical arm, sila yung pwedeng kausapin ng IACAT and other agencies, funding institution that could help yung mga communities natin para hindi na nila kailangan talaga na umalis pa sa kanilang mga lupain. And doon na po nila gawin dun na mag-umpisa yung livelihood nila, yung pagsasaka or whatever the source of livelihood na part ng kanilang culture. Delineation process na issuance of CADTIS or CALTIS. Ito po ang isang naging issue sa ating mga Bajau Indigenous Cultural Communities. So, ginagawa po ng NCIP, nagde-delineate po tayo ng CADT para po masigurado na yung lupa nila may title and hindi na po sila papaalisin doon. Yung iba po kasing na-rescue dito po sa NCR ng mga Bajau ICCs, IPs, sabi po nila wala silang lupa, wala silang title. And fortunately, ang Ancestral Domains Office ng NCIP have already issued title sa certain areas in Zamboanga na part yung kanilang community. So therefore, pag matuloy-tuloy po natin ito, mababawasan po talaga yung trafficking, especially ng mga Badyaw kasi meron na po silang pagkukuhanan ng livelihood doon. Next, number 4 naman po, establishment of ADMO. Yung ADMO po kasi kailangan po nating ini-establish po ng NCIP yun. Ito rin po yung address kung saan pwede pong hanapin ng IACAT or ng kahit na sino pong tutulong sa trafficking cases. Pwede po silang mag-send ng letters dito para po matulungan po natin yung mga victims or to prevent them. Dito po magandang mag-ICC sa AD para po masigurado natin na meron pong information na magwa-warn sa kanila para 'wag agad sumama sa kanilang mga recruiters, lalong-lalo na yung pong mga fake. Sa number 5 naman po, formulation of ancestral domains, sustainable development and protection plan. Ito po yung mga kagustuhan or parang project proposals ng communities sa local government units, sa NGA, sa LGUs. Pagka ito po ay nabigyan pansin po, mas lalong mababawasan yung trafficking in persons cases kasi hindi na po nila kailangang magpunta sa iba't ibang areas. Yun naman po lagi, kulang po doon sa area nilang livelihood kaya po sila nata-traffic. Systematization of an IP wealth management. Ito po, CRMDP. Pagka na-divide po kasi nagkaroon ng royalty sa communities, let's say mining, hindi ko na po ito masyadong papalaliman pa pero dinidivide po nila yung royalty or yung pera. So ito po yung CRMDP. Number 7, FPIC process. Bago po pumasok sa lupain ng mga IPs, kailangan po, lalong-lalo na pag mining, kailangan po talaga ng kanilang permiso. So ito po yung process na pinagdadaanan. Kasi this time po baka mag-lead sa displacement and isa rin po yun sa pinagmumula ng human trafficking. Number 8, effective IPMRs. Ito sila po yung nilalapitan natin sa communities. Based on one of our reports noong 2019, sila po yung isa sa nakatulong sa pagbabalik noong 31 individuals na na-traffic mula dito po sa Pangasinan. Formulation of an efficient MOA, MOU, MOC. Yan po. Alam naman po natin, pagka may mining, kailangan po yan. Hindi ko na po papalaliman dito. Number 10,
And most importantly, yung conduct of socio-economic activities with IP cooperatives. Sila po yung matatap natin in cases po na bigyan natin kung may mga nakikinig po diyang NGOs and CSOs sa ating Facebook Live, pwede po kayong makipagtulungan sa amin sa central office ng NCIP or sa field offices para mabigyan po natin ng socio-economic services or livelihood assistance yung IP sa mga kani-kanilang mga communities. And lastly, establishment of ancestral domains defense system. Ito po yung kanilang kaugalian kung paano po i-defend yung kanilang communities. So not necessarily baril po yan, pero yung kanila pong culture and protecting their land. Ito na po yung last, yung compliance to the Data Privacy Act and pursuant to Section 20, letter D, Rule 4 of the IRR ng Data Privacy Act, a data sharing agreement among the agencies involved in the implementation of these guidelines may first be executed within the 3 months from the operationalization. Ayan po, yan lang naman po. Actually, ginagawa na rin po yan ng IACAT ngayon. And thank you po sa lahat ng nakikinig. You can contact NCIP sa amin pong Facebook account, National Commission on Indigenous Peoples. And pwede nyo din po kaming i-contact sa Facebook account ng Office of Empowerment and Human Rights. Ang buwan nga po pala nito, ngayong Oktubre tayo ay nagse-celebrate ng IP Month and ang ating pong tema ay pagpapayaman ng pamanang kultural at katutubong yaman tungo sa mas maliwanag na kinabukasan para sa bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Thank you very much sa pakikinig. Ayan. So, nakasama po natin si Sir Ulysses. Thank you po. At ganun nga rin po, no, do follow them sa kanilang mga official Facebook social media accounts, sa kanilang official website, NCIP. At muli, Happy National Month po ng Indigenous people. So again, Sir, maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong mga kaalaman, okay, sa inyong pong mga karanasan, mga ginagampanan, at lalo na sa inyong mga payo sa amin bilang isang advocate kontra sa human trafficking. So sigurado po kami makakatulong lahat ng ito sa ating mga manonood. Okay, so later on, shortly po, Sir Ulysses from NCIP will be back. Will join us again po for our Q&A and discussion portion. Okay, sir. So manatili pa rin po nakasubaybay. Ngayon po, no, nais lang po namin bumati. Ito na, para sa pagbati sa aming mga taga-subaybay. Magandang araw po sa mga nanonood na mga miyembro po ng ating MSWDOs sa La Union. Ayan, so ganun din po, no, sa ating mga LGUs gaya po sa Cainta. Yan. Students and faculty members from the University of the Philippines. Hello po. Ayan, so sa ating masasabi ba nating suking manonood sa Cavite State University. Yan, Eastern Samar State University, at sa inyo rin po sa mga miyembro ang Bureau of Immigration, DSWD, AFP po dyan sa Palawan, yan, sa Sorsogon, PSWDO, sa ating mga manonood mula sa Negros Occidental, at sa Mindanao Migrants Center sa Davao. So ayan po, from all over the Philippines, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Okay, so bilang nabanggit na lamang din po natin, no, sa mga nagustuhan ng ating talakayan, kindly give us a thumbs up. Okay, so sa ating Facebook pages, kindly like po ang ating Facebook Live webinar post. So yung mismong post po natin, paki-like. Yan, ganun na rin po sa ating official CFO at 1343 Facebook pages, like and subscribe. Okay, so thank you po in advance. Okay, also huwag kalimutang i-share. Ito na po ang ating kasalukuyang programa upang marami pa ang makaalam at makahikayat po ng ating advokasya. Okay, gumamit po ng ating hashtags. Hashtag 2023 HHLWS, Katutubong Pilipino, hashtag Break All Chains, hashtag Human Hindi Laruan, at hashtag 1343 Action Line Against Human Trafficking. Okay. So para po sa may mga nais na itanong sa ating mga panauhin ngayong umaga, maaari po ninyong i-type ang inyong mga katanungan sa ating comment section dito po sa webinar post natin. Okay? Upang ating maisama ang ilan,
mamaya sa ating Q&A portion. Okay. So ngayong may mas malawak na tayong kaalaman tungkol sa human trafficking sa pag-uugnay po nito sa ating IPs. Okay? So kung may nakarating sa ating impormasyon na nagaganap ang mga insidente na may kinalaman sa trafficking in general po, no? Lalo na sa ating mga kakilala o maaaring maging sa ating kapamilya o kamag-anak pa po mismo. Yan. Ano ang dapat po nating gawin? So, paano natin ito aaksyonan sa paraang kaya lang po natin? Okay, so tayo ngayon ay magtutungo naman sa pagtalakay ng mga paraan sa pag-uulat at ng mga sitwasyon ng trafficking at iba pang mga paraan upang humingi ng tulong o assistance para dito. Okay, kasamang ating huling panauhin, narito po si Ms. Mia A. Bisa, ating Immigrant Services Officer mula sa Migrant Integration and Education Division upang ito'y ating pag-usapan. Ms. Mia, magandang araw po. Hello, good morning. Good morning po sa ating mga subscribers. Thank you, ma'am. Maraming salamat. So, ito na po. Without further ado, okay, the floor is all yours, ma'am, para po sa inyong pagtalakay. Okay. So once again, good morning everyone. Andito po kami ulit sa inyo pong mga screens para talakayin po ang usapin naman tungkol sa indigenous peoples at para rin po patuloy na ipakilala at ipaalala po sa inyo that we have the 1343 action line para po sa inyong mga nalalamang mga reports or anumang impormasyon tungkol po sa human trafficking na nangyayari dito sa ating bansa or sa labas man po ng Pilipinas. Okay? So ipapaalala po natin na ito po ang ating mga tungkulin bilang sambayanan. Lahat tayo ay may magagawa, okay, para sa pagsugpo sa human trafficking. So number 1 po dyan, ito po, yung patuloy nyo pong pagtangkilik sa atin pong mga webinars, sa ating mga information dissemination campaigns. Malaking tulong po ito kasi the more that you know about human trafficking, marami rin po tayong pwedeng mapalaganap na tamang information. At the same time, makaabot po ito sa mga nangangailangan ng information. Okay? So ito, mahalaga po ito ha. Be a responsible consumer. Magpapasko na. Diba? Lahat po tayo naka-ready ng mag-shopping. Lahat po tayo ay mamimili ng mga regalo para sa ating mga minamahal. Okay? Pero sana, kasabay po ng ating eagerness na magregalo, ganun din po sana tayo kabusisi sa mga produktong tinatangkilik po natin para nang sa ganun nasisigurado natin hindi tayo sumusuporta sa mga produktong gawa po ng biktima ng human trafficking. Okay? Huwag po tayo magpapabulag dahil lang sa murang halaga, bili po tayo ng bili. Hindi naman po natin alam, baka mamaya kaya pala siya nagagawang mura ang isang produkto ay dahil nga po hindi nabibigyan ng tamang mga benepisyo o hindi nabibigyan ng tamang pagtrato yung manggagawa. Yan. Sige. And syempre, report any suspected human trafficking activities to the authorities. Pwede po sa inyong barangay, pwede po sa ating mga kapulisan, or if you want na panatilihing confidential ang inyong information, dito po, andito ang ating 1343 action line. Marami pong paraan para po tayo ay makapag-report sa 1343 action line. As you can see here, we have via call. Ito po, 24/7 access po ito. Ito po ay tatanggapin ng aming partner na DOS1 kung saan yung tawag po ninyo ay i-validate po nila. And then in return, i-forward po yan sa amin sa Commission on Filipinas Overseas para balikan naman po ang mga informant for more information. And then once nakagather tayo ng correct information, ng enough information with our partner agencies in IACAT and non-government organizations, nakikipagtulungan na po tayo para i-refer po yung kaso. So kung hindi man po tayo makakatawag sa 1343 kasi outside Metro Manila, baka po may toll fee or baka wala tayong access to landline, pwede rin po yung website, pwede rin po yung ating email, or ito, dito kung saan po tayo nanonood ngayon, yung 1343 Facebook page. Okay? So ulitin ko lang po, ang 1343 action line po ay ang first dedicated anti-trafficking hotline of the Interagency Council Against Trafficking or IACAT. Nagsimula po ito ng March 2011. Pinangungunahan po ito ng Department of Justice. Kasama po natin ang Dynamic Outreach Solutions. Yun pong ating
BPO company, and syempre ang Commission on Filipinos Overseas. Ayan. So, as I have said, no, ulitin ko lang, wala pong pinipiling oras para po tayo ay mag-report. Okay? 24/7 po ang operation ng ating hotline. Okay? And syempre, lubos po namin pinapahalagahan yung confidentiality ng information na ibinibigay po ninyo sa amin as well as your identity as the informants po. Okay? So, yung mga case reports po na natatanggap namin from you, whether via call, email po yan, website reporting or Facebook reporting, yan po ay nire-refer sa appropriate AYACAT member agencies. Okay? So yan lang po muna ang aking isi-share. Mamaya po sa atin pong talakayan sa Q&A, I might be sharing with you isa pong kaso ng IP na na-assess ng CFO through the 1343 action line. So, Ms. JD, please take it away. Salamat po. Thank you po, Ma'am Mia. Ayan, maraming salamat po sa pagbabahagi ninyo ng impormasyon tungkol sa 1343 action line against trafficking. Muli, pwede po nating tandaan bilang parang pangpaalala, 1343, I can help you, we can help you. Okay, so sa ating mga mahal na virtual audience, ito na po. Tayo ngayon ay tutungo na sa ating Q&A portion. Sa mga may gusto pong itanong pa, maaari pa pong humabol kung kakayanin po ng ating oras na ibigay sa atin. So muli po nating tinatawagan ngayon ang ating dalawang panauhin, sina Sir Ulysses Espinas and Miss Mia Bisa. Okay, para tugunan ang ating ilang katanungan mula sa ating mga manonood. Okay po. So, hello again po sa ating speakers, sa ating pong mga tagapagsalita. Okay, so for our Q&A portion, okay, unahin na po natin from Miss Korth Ili. Is it correct? Korth Sabine Ili. Sabi po niya, so do you have numbers of people affected? Okay, so is there a list where the people can ask for help in their different provinces? So do we have that data available siguro po kay NCIP, Sir Ulysses? Yes po. As to the list, meron naman po kaming data kung ilan po yung reported sa amin currently. And ang masasabi naman po namin as to the helpline for indigenous cultural communities, indigenous peoples, you can contact our community service centers, our provincial office, our regional offices. Maybe we can post po yung kanilang numbers and we can share po dito sa ating Facebook page para po makontak ng ating victims if in case na kailangan. Okay, so there you go po, no? So later on we'll also plug po yung, of course, official Facebook page ng NCIP. Now, for our next question. Okay, so we have parang follow-up question na rin po yung kasunod. So from Miss Hannah Kasurao and Miss Jocelyn Alvarado, sabi po nila, what group of indigenous people are commonly trafficked? So yung siguro sir, specific cultural community, okay, as we call it. And join ko na rin po yung kasunod from Miss Jocelyn, saang lugar sa Pilipinas marami ang bilang ng biktimang IP? So ayan po, yung specific group and kung may certain area po ba tayo sa Philippines, Sir Ulysses? Yes po. Dalawa po. Una po yung ating mga Badjao, indigenous cultural communities from Zamboanga. At ang isa pa po yung mga Higaonon ICC's IPs din po from Region 10 naman, from Cagayan de Oro and Bukidnon. Yun po yung pinakamadaming cases sa amin na na-report and na-reintegrate din po sa communities. Ayun po. So that's for as per NCIP's data po, no? So from Badjao groups po and then down po doon sa Cagayan de Oro. Okay. Okay po. Next from this is from Miss Herminia Caringal. She asks, ano-ano po ang mga modus operandi ng traffickers ng IPs? Okay, so saan sila madalas na dinadala? If you'd like to maybe share, sir, maybe a case or kung mayroon din pong information NCIP regarding modus operandi po. Operandi, I'm sorry. Yes, ma'am. Yung isa po sa yung unang case ko kanina na nabanggit and yung isa pa pong ongoing
is napupunta po sila sa mga farms. Aside po yung sa mga badyaw natin po na nagagamit dito po sa NCRs para manlimos, unfortunately, yun naman pong isa sa mga glaring na pinapangako sa kanila is yung pagtatrabaho sa mga farms, whether fish, poultry, kung ano pong farm yan, pinapangakuan po sila ng napakataas na sweldo, ng tamang work hours, ng tamang pagkain. Siyempre parang living the life pagka pinangako sa kanila. However, pagkadating po nila sa area kung saan hindi po totoo, they are working overtime kahit gabi, kahit madaling araw, ginigising, minsan sinisipa para magising, para magtrabaho. And then they are grabe yung pagiging underpaid na inaabot po nila. Kaya pagka makuha namin sila together with the IACAT, DSWD, especially yung social services na bibigyan po sila ng assistance ng cash at napapauwi po sila sa kanilang mga areas. Isama ko na rin po ma'am yung isa po kung paano sila rin i-integrate. Yun po yung Opo. unique sa ating mga ICCs, IPs. Calling their leaders, talking sa pagitan ng ating leaders at ng mga communities, mabilis naman po yung reintegration. Kailangan lang po ng pamasahe, kailangan lang pong ma-debrief sila, and together with our LEAs, yung mga law enforcement agencies, makuhanan lang po sila ng affidavit or kung ano pong process ang kailangan gawin, especially if there are cases that has to be filed. Yun po, na ibabalik naman agad sila sa communities nila. And yung mga IPs naman po natin, no problem naman po sa kanila na makontakt ulit even despite na natapos na po yung reintegration if needed, as long as may signal po sa area, or pwede naman po through the NCIP field office. I see. So yun po pala ang procedures po na tinitake po ng NCIPs on such cases. Nabanggit po natin with cases also. Maybe we can ask from Ms. Mia for 1343 din po. Would you have any cases to share din po, ma'am? Okay. Opo, katulad po ng na-share ni Sir Ulysses, yung kanya po is with the Badyaw and yung isa from Higaonon. Higaonon po. Opo. Ito naman po, base po dun sa experience natin sa 1343, in 2015, naka-receive po tayo ng case report from the IJM, International Justice Mission. Ito po ay concerning Tagbanwa IPs. So ito po ay from Palawan. September 19, 2015, nung na-receive po natin yan, ang nangyari daw po is there are 52 Tagbanwa who traveled from Palawan to General Trias, Cavite. So kaya po sila napunta sa Cavite is because meron daw pong nag-recruit sa kanila, sa kanilang community, na isang church organization na nangako sa kanila at sa kanilang family. Kasi at this time, medyo bago pa lang yung katatapos yung typhoon na Haiyan. Diba? So marami po kasi yung affected. Diba? So sila yung isa sa mga napuntahan daw nitong Bride of Jesus na ministry para sila ay offeran ng scholarship. So from Palawan, pinabiyahe po sila papunta ng General Trias, Cavite. However, nung sila po ay nadala po sa Cavite, hindi naman po talaga nakapag-aral, or yes, may nakapag-aral pero hindi po sila lahat nakapag-aral. And aside from that, very dire po yung kanilang condition, no? May isa pong bata na tumawag sa kanyang relative sa Bulacan na sinabi nga po yung kanyang sitwasyon na sila po ay kumakain lang ng isang beses sa isang araw, kung minsan sira pa, no, or panis yung pagkain na inihahanda para sa kanila. And aside from that, the real reason pala kung bakit sila dinala from Palawan nga to Cavite is parang ginagamit sila for solicitation. Kasi nakwento po ng mga bata na may mga nagpupunta po doon na mga Korean nationals daw who take pictures of them, and then nagsusolicit naman po in return yung church daw, no, ng donation. Para, ang sinasabi kasi is para gagamitin doon sa education nga at sa sa welfare po ng mga IP, yung mga Tagbanwa na nandoon sa General Trias. However, these donations, ito pong mga nag-gather, ay hindi naman daw po napupunta doon sa mga IPs. So yan po yung karanasan natin with the from 1343 naman. Okay. Thank you. Pero siguro Ms. JD, i-share ko na lang din.
Ito naman po ay nagawan po natin ng aksyon with the help of the NCIP na rin po at saka po ng NBI, as well as other non-government organizations and international organizations like the IOM, pati na rin po ng provincial government ng Palawan. So they were rescued, they were sent home to Palawan, and tinulungan po sila ng provincial government with livelihood assistance sa mga families po nila, and then yung iba po nakabalik sa pag-aaral naman. Okay, thank you po, Ms. Mia. So we can see po, no, we have listened na yung ating machinery po for trafficking, against trafficking po, ganito po pala nagproseso, no? So we are coordinated din with other government agencies, so tulong-tulong nga po for breaking all chains. So thank you po, Ms. Mia. Now, sunod din po natin itong recent comment from Jayla Alvarado. So after rescued, ano nga po ang mga reintegration program given to our IP? So may na-mention naman kanina si Sir Ulysses from NCIP. So maybe if you'd like, sir, to mention one specific reintegration program po. Okay. Ang ginawa po ng NCIP during the rescue before, pit po natin muna sa local government unit para meron pong kasunduan yung LGU together with the community, and nagpalabas din po sila ng mandato doon sa area na lahat po ng cases of recruitment, not necessarily illegal recruitment, pero basta po magre-recruit ng IP, it has to go to the barangay first. So ganun po ang nangyayari sa Region 10 ngayon, particularly in CDO. Unfortunately, kahit po nadaan sa barangay, illegally na recruit pa rin po yung ibang cases. Ganun pa rin po yung nangyari. So during the reintegration, nabigyan po sila ng livelihood assistance. Napagtrabaho po sa isang company sa Region 10, yun, sa Cagayan de Oro, yung mga IPs na na-rescue, yung 31. However, yun lang pong pwedeng magtrabaho kasi yun pong iba, bata pa po talaga, youth, minor children pa po yung iba, and yung iba parang may pregnant women pa or a woman na pregnant during that time. So during the reintegration, ngayon po nagtatrabaho sila dun sa company na yon, and ganun naman po yung lagi nating ginagawa. Pag may concerned citizen din po sa area na may kilala na may business and pwedeng ipasok ang ating ICCs, IPs, provided na hindi po lahat sa kanila nakapagtapos, doon po natin sila nako-course na may specific employment agad na bibigyan sila ng opportunity doon sa area at hindi po sila nadi-discriminate. Yun naman po yung importante, yung livelihood assistance ng gobyerno sa kanila ng iba't ibang agencies. Further, nagkaroon din po kami ng activity noong 2022. Ang title po noon, Healing, Reconciliation, and Operationalizing the 11 Building Blocks. Ito po yung na-present ko briefly kanina, in the ancestral domains in support to the whole of nation, whole of government approach by empowering FRs, IPUs, IPEPs, and IP leaders. Actually, during the event, nagkaroon po ng participation lahat ng local government units nila doon, lahat ng regional or provincial offices ng national government agencies. So yung lahat po ng services nila, in example, yung BFAR, yung sa DA, sa DAR, nabibigay po sa nabigyan po ng priority yung ating mga IPs. If you could see sa aming Facebook page, nandun po yung mga sinabi ng mga different government agencies para mailapit yung kanilang serbisyo. Ginawa po talaga ng NCIP ito para mailapit yung kanilang serbisyo sa mga pamayanan at para hindi na po sila maabuso at maging biktima ng trafficking. Yun po, kasi pag gumagawa po kami ng program, given the limited fund, pinipiggyback na rin po namin lahat ng pwede, at isa po yung pinaka-importante pong nagawa natin noong 2022. Ayan po yung aming Facebook page, yung NCIP Office of Empowerment and Human Rights. You could see yung iba pa pong posting noong 2022 up to now sa NCIP Facebook page naman po na National Commission on Indigenous Peoples. Yan po. Maraming salamat. Okay, sir. Actually po, our next and last question, medyo somewhat nasagot na rin po just now, no? So meron kasi tayong question from Jonas Fajarda. Ang kanyang question po is, are there any successful grassroots or community-led activities or initiatives aimed at preventing and addressing human trafficking within IPs or indigenous communities in the country? And what lessons can be learned from them? So siguro dito, maybe Sir Ulysses, more on
sharing experiences po siguro sa interaction nyo with those such programs or activities? Yes po. Ang success po talaga ng ganitong programa is yung employment po nila, lalo na sa Higaonon community sa Region 10. Kasi 'pag na-employ na po sila, meron na po silang source of income, may source of living, and hindi na po sila, maaabuso ng ating mga unfortunately, ng mga traffickers. Ayun. Okay, so Sa there you Higaonon go. community po, sa Manobo po lang yung community, meron din po sa Cagayan de Oro na nagkaroon po sila ng livelihood. Ayan. So, thank you, sir. So, we have specific cultural communities din po nga na binigay na example, no? Ayan po, to show that we are really combating, no, against po sa human trafficking sa mga IPs, mga kapwa po nating katutubo. Ayan. Okay, so thank you so much. That's for our Q&A. Maraming salamat pong muli, Sir Ulysses and Miss Mia, sa inyong pagtugon. Okay, sa iilan nating katanungan mula sa ating mga manonood at pagpapaunlak sa webinar po ngayong umaga. Okay, maraming salamat din po sa ating virtual audience para sa inyong mga katanungan at paglahok sa ating programa. Okay, so ngayon pong nalalapit na po ang pagtatapos ng ating programa, no, sa mga dumalo ng ating webinar ngayon. Okay, so maaari ninyo pong makakakuha po kayo ng inyong Certificate of Participation matapos pong sagutan ang ating webinar feedback form muna. Okay, so sa pamamagitan po ng pagtungo sa link na makikita ngayon sa inyong mga screen, ayan, sagutan po muna natin ito. Okay, ayan po ang ating feedback link at ito po ang makukuha nating Certificate of Participation. So there's a sample. Okay, so sagutan po muna ito para makatanggap ng inyong certificate. So paalala po, hanggang Martes or October 31 next week po, no, lamang bukas ang ating online feedback link. Ayan. So magsasara po ito matapos ang araw na yan. Okay, so aming ipadadala ang inyong certificates individually via email po. Kaya pakisigurado po na tama at kumpleto ang inyong email address, contact number at mga pangalan na ibibigay po ninyo sa ating feedback form. So yun na rin po yung magre-reflect ninyong information sa certificate. So please double check po. Tama ang names, ayan, and email address. Okay. Thank you po. So ngayon, tutungo na po tayo sa paggawad ng Certificates of Appreciation. Okay. Sa ating dalawang mabuting panauhin. Okay. At also, muli din po nating binabate, no? So, thank you so much for joining us po. Maraming salamat po kay Director Reynaldo. Okay, sorry. So, ay po, Director Reynaldo Dingal. Okay po, Director po ng Office of Empowerment and Human Rights ng NCIP. Thank you po for joining us and we really appreciate your presence po sa aming programa ngayon. Okay. Thank you, sir. And now, sa pagpapatuloy, okay, so we are now awarding these certificates. Okay po, para sa ating mga naging, sa ating mga naging panauhing tagapagsalita. Okay, so para ipresenta ang mga ito, hayaan ninyong basahin ko po ang nilalaman ng inyong e-certificates of appreciation. So, the Commission on Filipinos Overseas awards this Certificate of Appreciation to Mr. Ulysses Aldion V. Espinas ng NCIP for his invaluable services rendered as subject matter expert during the Human Hindi Laruan webinar series, Katutubong Mamamayan, Pangalagaan at Protektahan, held on October 26, 2023 via Facebook Live. And the same for Miss Mia A. Bisa. Okay, so this is signed po by our Secretary Romulo V. Arugay, Chairperson po ng CFO. Okay, ayan. So, thank you po sa inyo again po sa ating speakers from NCIP and 1343 Action Line. Okay po. So, ngayon, maraming salamat pong muli.
okay, sa ating mga naging panauhin at syempre pa sa ating mga nakasama ngayon, sa inyo po ang ating mga minamahal na virtual audience. Sa palagi po ninyong pagsubaybay even sa ating past webinar series. Okay, so maraming salamat po sa pagbabahagi ng inyong mga opinion sa ating interaction, sa mga inyong katanungan sa naganap nating webinar series. Okay po, so with that, dito na po nagtatapos ang ating HHLWS, katutubong mamamayan, ating pangalagahan at protektahan. Okay, muli, huwag pong kakalimutang magsagot ng ating online webinar feedback form. Papakita po natin muli ang link para sa inyong access kung you'd like to screenshot. Okay, here po sa screen, pwede po kayong magsagot nito hanggang next week lamang po, Martes, October 31. Okay, so magsasara na po after October 31. So please answer your feedbacks to get your certificates sa email addresses niyo po. Okay, so again, we'd like to promote the Facebook, official Facebook page po ng ating National Commission on Indigenous Peoples. And for the last time, I'd like to greet again everyone, Sir Ulysses and his office po, sa ating lahat po dito sa nakanonood po ngayon, no? Happy National Indigenous Peoples Month po. So this is celebrated during October. Okay po. So para din sa mga interesado sa ating mga nakaraang webinar topics, of course, maaari ninyo itong mapanood muli sa aming official 1343 Action Line Facebook page, pati na rin po sa ating CFO Live YouTube page. So also look for us in YouTube. Nandiyan din po tayo via CFO. So wag din pong kalimutang mag-follow, i-like at subscribe po ang mga pages na ito. Ang ating, again, official CFO and 1343 Facebook pages. At sa YouTube din po mag-subscribe. Okay. Muli, ako po si JD Santos, kasama ang ating mga ka-team po dito sa CFO 1343 Action Line, sa MIED, at ganun din po sa ating nakasama sa NCIP. Ayan. Mula din po sa aming chairperson, in behalf of Secretary Leo V. Arugay. Okay po. Maraming salamat po at isang magandang araw sa ating lahat.